Sabi ko, Chen Fang. Parang ang laman ng utak mo ay malaking tae. Ikatlong pagkakataon mo na sa college entrance exam. Hindi ka man lang nakalapit sa kahit anong technical school. Para kang putik na hindi matulungan. Kahit ilang taon ka nang nag-aaral. Mas okay pa siguro kung magpapalayas na lang ako ng tae. Kung ako ang nasa iyong lugar. Matagal lang tumalon sa basurang tubig sa silangan ng nayon. At nalunod na siya. Narito ang 100 piso. Yung ilang daang ektaryang basurang tubig sa silangan ng nayon. Kukunin ko ito sa loob ng 3 taon. Itaga mo sa bato. Pumirma na tayo ng kontrata ngayon. Nabaliw na si Chen Fang, siguradong bumagsak siya at na-stress. Talagang nababaliw na. Yung patay na tubig, sobrang mabaho. Walang kahit isang damo na tumutubo. Sigurado ka bang nakapagsimula ka na? Walang refund sa akin ha. Si Chen Fang, nagbuga ng laway. Kailangan ng perma at selyo. Ito ba ay reseta? Lola, ako ang nag-alaga sa iyo. Lumabas na ba ang resulta ng pagsusulit? Lumabas na at maganda ang nakuha ko. Pero ayaw ko nang mag-aral. Bakit ayaw mo? Ikaw, bata ka. Kailangan mong mag-aral sa kolehiyo para umunlad. Para hindi ka na pinapahirapan ng mga tao sa baryo. Hindi makakatulong ang pag-aaral sa kolehiyo para sa lola natin. Sa loob ng 3 buwan, papakainin kita ng karne araw-araw. Sa loob ng 3 taon, mapapahiya ang mga taong tumatawa sa atin. Lahat sila ay aakap sa harap mo. Magtrabaho na tayo. Gusto kong maibalik ang lahat ng nawala. Bawiin ang buong buo kasama ang tubo. Sa loob ng kalahating buwan, babagsak na ito. Itong patay na tubig ay magiging buhay na tubig na puno ng mikrobyo. Gabi na at hindi ka pa rin matutulog, nagdadala ka pa ng bagay dito sa patay na tubig. Chen Fang, anong plano mo talaga? Buhay na buto ng bato, ginseng at yelo. Pati na rin ang fermented na laman ng snails. Nagtutuno ka ng kalidad ng tubig. Ano ba talaga ang iyong pagkatao tungkol sa sea level? Talagang marami ang alam ni Ginoong Shen. Ngunit ang pagkakaalam sa teknolohiya ay isang bagay. Ang pagkakaroon ng lakas ng loob na gawin ito ay ibang bagay. Dahil nakita mo na, nais mo bang i-report ako sa barangay para sa pang-aabuso sa kalakalan? O may balak ka bang makisali? Wala akong balak i-report ka. Nagtataka lang ako kung ano ang plano mong gawin susunod. Naayos na ang kalidad ng tubig. Isa pa ring malaking problema ang survival rate ng mga alimango. Hindi mo talaga matutukoy ang dissolved oxygen sa tubig na ito. Sino ang nagsabing hindi ko matutukoy ang kulay ng tubig? Dagat na may kayumangging kulay at mga damo. Mga dahon na may mga bula ng hangin. Ito ang pinakamahusay na oxygenator. Tungkol sa survival rate, basta't mapuno mo ang damuhan ng illigras, ayos lang. Kaya kong gawing bawat isang alimango sa pond na ito. Maging kalahating kilo o higit pa. Higit sa kalahating kilo. Gaano kakatiyak? Na 100%. Ginoong Shen, kung naniniwala ka sa akin, ituring mo na lang na hindi tayo nagkita nitong mga nakaraang buwan. Kapag dumating ang hangin ng taglagas, ibibigay ko sa iyo ang pinakaunang dekalidad na alimango sa buong bayan. Espesyal na tubig. Itong matalinong estudyante at magandang dalaga na malamig sa labas, ngunit mainit sa loob. Talagang nakakatuwa. You Boss Chen, kamusta ang pag-aalaga mo sa mga pagong? Huwag naman sanang wala kang mahuling kahit isang igat. Kailangan mo pang mamalimos. Ha 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 ha. Sa 9 na buwan ng lunar, nagsisimula ang hangin ang taglagas. Ang mga alimango ay para sa akin. Dumating na ang panahon ni Chen. Naging, hindi lang ito pera. Ito ang unang batong pundasyon, upang durugin ang mga kaaway sa ilalim ng aking mga paa. Uy, alimango. Sa mga panahong ito, hindi ito nagkakahalaga ng pera. Puno ng shell. Walang laman na karne. Boss, hindi ito ordinaryong alimango.
Ito ay espesyal na inaalagaan na napakahusay na malaking alimango. Magbigay ka ng presyo. Dahil sa laki nito, 3 sentimos kada kilo. Ako na bahala sa lahat. Dahil nagalit ang sangkap. Ngayon, siya ang tunay kong biktima. Ginoo, pakawalan mo na ang galit mo. Limitado ang mga kondisyon dito sa aming bayan. Talagang hindi namin mahanap yung klase ng sobrang ganda na alimango na binanggit mo. Sa tingin ko, hindi kayo magaling sa trabaho. Ngayon gabi, may ilang mahahalagang bisita ako na iha-host. Kaya kunin niyo na lang yung kalahating palad na alimango. Napuno ng baho ng putik para lang mapagaan ang usapan. Ayoko na ituloy itong negosyo. Boss ho, narito na ang pinakamataas na kalidad na hinahanap mo. Hindi ito amoy bahura. At sigurado, puno ng dilaw at taba, 1 kilo. 2 piso, hindi na makikipagnegosasyon. 2 piso kada kilo. Gago ka ba, iniisip mo pera hanggang sa ulo. Saan ka nang galing? Galing sa probinsya na walang alam. Maglakas sa ganitong panlilinlang at pandaraya. Agad na paalisin siya ng mga gwardiya, dahan-dahan lang. Ang lakas ng enerhiya. Pumunta ka at humiram ng kusina sa guesthouse, mag-steam ng isa. Anong pampalasa? Walang dapat ilagay. Alainan. Napakabuti. Tunay na napakahusay. Walang bahid ng baho ng putik. Malambing ang laman. Parang taba na nagsasanga. Mas maganda pa ito kaysa sa wild na nakuha ko noon sa Taiho. Mas maganda pa ng 3 puntos. Batang lalaki, lahat ng crab na ito akin na. 2 kurot kada kilo. Sobrang mura. Magbibigay ako ng 2 piso't 5 sentimo. Pasensya na, boss ho. Ito ay sample lamang. Sa aking lawa, mayroon pang hindi bababa sa 5,000 kilo ng ganitong kalidad na alimasag. Ngunit ako ay isang karaniwang mamamayan lamang. Wala akong kwalifikasyon. Walang mga sasakyan para sa cold chain transportation. Baka hindi mo kayanin ang negosyo na ito. Problema sa kwalifikasyon at mga dokumento. Maaaring igarantiya ng kagawaran ng agrikultura ng lalawigan. Ako ay isang teknikal na tagapayo na ipinadala mula sa Provincial Agricultural University. Sa breeding farm ni Comrade Shen King at Chen Fang. Ito ay isang pangunahing proyekto ng aming Provincial Agricultural University na sinusubaybayan. Para sa eco-friendly na pamamaraan ng pagpapalaki. Ang dahilan kung bakit napakataas ng kalidad ng mga alimango na ito ay dahil sa paggamit ng teknolohiyang evolution ng ilang grass na lampas sa kasalukuyang antas ng internasyonal. May espesyal na beripikasyon para sa berdeng daan sa probinsya na maaaring magpadala ng mga sasakyan para tumulong sa transportasyon. Isang tunay na bayani ang lumalabas sa kabataan. Isang mahusay na tao mula sa Provincial Agricultural University na si E. Kiang ang nagtatrabaho. Narito ang 1,000,000 pisong cash. Bilang paunang bayad para sa natitirang 5,000 kilo ng alimasag. Pagkalipas ng 3 araw, papasok na ang aking cold chain na sasakyan sa Dakyao Village. Nakahanda na ang mga kalakal. Ibabalik ko ang natitirang 12,500 yuan na hindi ko kulangin. Maganda ang pakikipagtulungan natin. Sakay na, Boss Chen. Baka kasi mapagtripan ka habang naglalakad sa kalye na may malaking halaga. Kaya naisip kong samahan ka na lang kahit papaano. Kagawad Shen. Sa araw na ito, utang ko sa iyo ang pabor na ito. Basta't humingi ka ng buhay, ibibigay ko. Huwag kang maingay at alagaan mo ang iyong crab pond. Ngayon ay isang pangunahing proyekto ng probinsya. Pag nakapasok na ako sa kolehiyo, doon na talaga magiging maganda ang buhay. Ay, hindi ba si ang aming boss na si Chen? Pumunta ka sa bayan para ibenta ang iyong mabahong alimango. Magkano ang benta, 1 sentimos o 2 sentimos? Sapat ba ang perang ito para bilhin ang piraso ng balat ng baboy sa kamay mo? Diyos ng mga bayan. Taga, saan mo nakuha ang perang pambili mo, mataba? Ibinuhos mo sa lawa. Naubos na ang pera. Hindi naman ninakaw ang karne at ang coat sa bayan, di ba? Ang aming malaking bayan ng Hehe. Hindi kayang tanggapin ang mga magnanakaw na hindi malinis ang kamay. Ito ang paunang bayad na ibinigay sa akin ng mga negosyanteng Hong Kong para sa mabahong kanal na iyon.
1,0,000 yuan. Pagkatapos ng 3 araw, may higit pang 1,0,000 yuan na natitirang bayad na ihahatid. Kayong mga nakikita ninyong amoy asin na tagas ng tubig. Ngayon ay isang palayabong na nagbubunga ng ginto. Noong mga panahong tinawanan ninyo akong bumagsak sa pagsusulit. Kahit na magdala siya ng sapatos para sa akin, hindi siya karapat-dapat. 1,0,000 yuan at higit pa sa 1,000,000. Higit sa 20,000 yuan. Bakit? Isang walang silbi na hindi man lang nakapasa sa kolehiyo. Bakit siya ang makakatanggap ng atensyon ni Shen Qinghe? Itong patay na tubig na ito. Bakit isang tao lang ang dapat makakuha ng ganitong malaking benepisyo? Yung kontrata ni Daddy. Walang kwenta yung kontrata. Pumunta ka sa bayan. Sabihin mo na ang Dake Village ay mailakas ng loob na harapin ito, kumain ng matatabang karne. Kuya Dapiao, Kuya Dapiao. Sa wakas, nandito ka na. Lola Wang, sabi mo sa tawag, na yung mga tao sa inyong nayon ay mga walang silbi na hindi makapasa kahit sa kolehiyo. Nakakuha ng mahigit 20,000 na pirasong alimango, negosyo. Hindi mo ako pinapahirapan, di ba? Totoo talaga yan. Yung 1,000,000 na cash ni Dabiao. Lahat kami sa nayon. Alimango ng Dadha. Nasa mga patay na tubig iyon. May ilang libong piraso pang dekalidad na dadating kargamento. Iyan ay higit sa 20,000 na pirasong laman. Nangongolekta ako ng protection fee sa bayan. Sa isang taon, ang pinakamataas na kita ko ay ilang libo. Isang batang walang karanasan mula sa bukirin. Bakit siya ay biglang makakakuha ng higit sa 20,000? Sumunod ka. Sa teritoryo ko ito. Ang ginto na nahugot mula sa tubig na ito. Tanging Liu ang apelyido. Lahat ng tao sa nayon, matanda man o bata, ay nagtipon-tipon sa tabi ng bakuran para sa isang pulong. Tinawag ni Chen Fang ang lahat ngayon, upang ituwid ang isang napakalubhang pagkakamali. Yung patay na tubig sa silangan ng nayon. Iyan ay pag-aari ng lahat ng mga mamamayan ng dahay nayon. Ngayon, nagpa siya ang buong komite ng nayon. Tanggalin ang hindi pantay na yaman ng buong nayon. Anong nayon ito? Ito ay panlilin lang. Kumuha ng kontrata. Ibalik ang lawa sa kolektibo. Tungkol sa pagbabalik sa kolektibo. Itim sa puti. 100 piso sa loob ng 3 taon. Ito ang pampublikong dokumento na ginawa ng iyong Wang Fugi. Ayon sa batas, sa loob ng 3 taong ito, bawat piraso ng damo sa lawa ay akin. Ha 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 ha. Mga kababayan ng dalahin ng batas, makinig kayo. Ako si Liu Dapiao, isang tao na magaspang. Hindi ko alam ang batas, pero alam ko na lahat ay kikita. Ngayon, ang pond na ito ay ipapasa ko sa akin. Yung 3,000 na pera sa mesa na ito. Ito ang pera mula sa bawat bahay sa buong baryo na nagbebenta ng alimango. Ang kolektibong baryo ay kumukuha ng 3 sa bawat 10. Tama si Big Brother Biao. Ang pond na ito ay para sa lahat. Hindi pwedeng si Chen Fang lang ang magmay-ari nito. Palayasin siya sa pond. Hatiin ang pera. Isa siyang walang silbing tao na hindi makapasa kahit sa kolehiyo. At gusto pang sakupin ang kolektibong ari-arian, hindi pwede. Sino ang magtatangka na saktan kayo? Ito ang sakahan ni Chen Fang. Isa itong pangunahing proyekto sa pananaliksik na binabantayan ng Provincial Agricultural University. Sino ang may lakas ng loob na sirain ang kontrata? Ito ay pagsira sa plano ng pananaliksik ng probinsya. Agad akong tatawag sa probinsya para mag-ulat. Inhinyero Shen, huwag mo akong takutin gamit ang probinsya. Kahit ang malakas na dragon ay hindi kayang pigilin ang lokal na ahas. Katatapos lang ng alarma mula sa County Bureau. May nag-ulat tungkol sa panganib sa produksyon sa Barangay Dahe. At mga paglabag sa operasyon. At dahil sa iyong personal na malubhang pagkiling sa trabaho, iniutos ng mga leader ng Bureau na agad kang suspendihin. At bumalik sa bayan para sa investigasyon. Ha ha ha. Nagkasundo na kayo. Si Liu Dabiao ay makapangyarihan sa bayan. Sa likod, siguradong may proteksyon sa bayan. Direktang ginamit ng kalaban ang mataas na antas na koneksyon. Sino ang sinasakay niya sa sasakyan? Kailangan niyang ang tanging proteksyon ni Chen Fang, ang opisyal na anting-anting. Piliting tanggalin ito. Bitawan niyo ako para kayo walang pakialam sa buhay ng tao. Chen Fang, tumakbo ka na.
Huwag nang mag-aksaya ng lakas. Ang iyong budha ay nalubog na, ang budha ay tumatawid ng ilog. Hindi na kayang iligtas ang sarili. Bata, mas mabuting umalis ka na. Kung hindi, sa gitna ng gubat na ito, maaaring isipin na nalunod ka sa lawa. Hintayin mo akong manalo. Ayos na, umalis na ang nakakaabala. Ngayon, hatiin na ang pera. Pagkatapos mahati ang pera, kunin ang mga armas, sumunod sa akin. Pupunta tayo para sakupin ang vault ng ating nayon. Bakit ang ingay sa labas? Anong nangyari? Walang anuman, may ilang ligaw na aso sa lawa. Pupunta ako para paalisin sila. Malakas ang ulan sa labas. Nasa loob ka lang ng bahay, nakatungo. Huwag kang aalis kahit saan. Ah! Oy, Chen Fang. Bigyan kita ng isang pagkakataon. Yung mga alimasag sa pond na ito ay para sa buong baryo na. May kontrata na nakasulat at malinaw, hindi niyo tinatanggap. Kung ganon, sundin natin ang alituntunin ng mundo ng mga tao. Sino ang may lakas na pumasok sa lugar na ito ng alimango kahit isang hakbang? Papaluin ko siya. Bodig. Batas ng mundo. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung ano ang batas. Huwag mag-atubiling putulin ang mga binti ng batang ito. Kunin niyo ang lahat ng lambat sa lawa. Walang natitirang alimango. Buong sako. Aba. Ugh. Suntukin hanggang mamatay. Basta may hininga. Ang 20,000 ko. Ha ha ha. Yaman na. Huwag mong saktan ang aking anak. Tumakbo ka, Lola Wang. Lola. Ay. Matibay pa rin ang mga buto mo. Batang ito. Tanggapin mo na lang. Ah. Si Technician Shen. Hindi ka ba dinala ng mga tao mula sa County Bureau? Anong sasakyan ito? Ang sasakyang ito ay pampasaherong sasakyan ng probinsya ng agrikultura. Ang susi ng sasakyan ay akin. Sinira ko ang salamin ng opisina ng direktor ng County Fishery Bureau. Nakuha ko ito. Nasa postal office na ako para sa probinsya. Sino ang humawak kay Chen? Bukas, ang pinagsamang grupo ng investigasyon ng probinsya ay direktang isasara ang inyong Dagu Village. Swerte mo, bata. I load ang mga alimasag at umalis na. Huwag kang umiyak, anak. Hawakan mo ito. Umalis ka na at dalhin ang perang ito sa magandang lugar. Huwag mong ipahiya ang lola mo. Maging tunay na tao ka. Ako si Chen Fang, nangangakong. Ang ginto sa tubig na ito, kayang agawin ninyo. Sisingilin ko kayo. Huwag matakot, dadalhin ko kayo. Hindi mo matanggap ang pagkatalo na ito. Si Shen Qinghe ay sasamahan ka. Ibubuhos ko ang lahat para maibalik kita.
Agad na pumunta ang pamilya para magbayad. Ang kabuang halaga ng mga bayarin sa pagsusuri at deposito sa ospital ay 200 piso. May patakaran ang ospital, walang pera, walang gamot. Agad na maghanap ng pera. Huwag magpaliban, ito ay para sa buhay. Ang relong ito ay binili sa Shanghai First Department Store. Orihinal na presyo ay 120 piso kasama ang resibo. Bayad-bayad. Bayad sa produkto. Dagdagan mo ng 20 yuan ngayon. Ilagay mo ito bilang deposito para iligtas ang tao. King! Tumahimik ka, Chen Fang. Nagsumpa ka kanina sa putik na iyon. Kung hindi mo kayang iligtas ang matanda, anong meron kang panggagamot sa malaking ilog na bayan para makipaglaban sa kanila? Si Shen Qinghe ay sobrang walang pakialam sa batas. Binato ang salamin ng opisina ng direktor. Nagnakaw ng sasakyan ng opisina ng probinsya. Alam mo ba, anong klaseng masamang insidente ito? Director Lei. Nagkaroon ng malubhang insidente ng pananakit sa malaking ilog na bayan. Walang pakialam ang inyong ahensya sa mga produktong pangdagat. Kailangan kong pangasiwaan ito mag-isa. Nangangahas ka pang sumagot. Si Liu Dabiao ay isang mahusay na negosyante na yumayaman. Hindi ka lang hadlang. Pinapaboran mo pa ang isang bumagsak na estudyanteng mapagsamantala. Nakatigil na sa trabaho. Ang putik na ito ay hindi karapat-dapat sa aking kakayahan. Nag-resign ako. Nabaliw ka na. Sila ang nabaliw. Hindi na ako tagapayo ng Bureau of Fisheries. Ako ay partner sa teknolohiya ni Chen Fang. Huwag kang magsisi. Para sa isang walang kwentang tao tulad ko, na isasakripisyo ang kinabukasan. Sulit ba ito, Boss Chen? Mali ang pagkaintindi mo sa isang bagay. Hindi ako namuhunan sa mga walang silbi. Ang pinuhunan ko ay isang dragon na naipit sa mababaw na tubig. Lahat ng yaman at buhay ko ay nakataya sa iyo. Dalhin mo ako kung saan tayo makakabawi. Pumunta tayo sa katabing barangay Qingshui. Nasa pagkain si Ginoong Li. Bibili kita ng isang palayok ng sabaw ng balat ng kahoy. Okay ba? Hindi. Bata, hinahanap mo ako, masaya ka ba? Isa 0 piso, makakabili ka ng isang sasakyan ng kamote. Saan ka galing? Sa Barangay Dek. Chen Fang. Ako si Li, ang sekretaryo. Hindi tayo nagkukulang ng mga salita. Pinalayas ako mula sa Dakyao Village. Mayroon akong natatanging teknolohiya sa pag-aalaga ng mga dekalidad na alimango. At isang magaling na estudyante mula sa Agricultural University bilang teknikal na direktor. Interesado ako sa lawa sa likod ng inyong nayon. Gusto kong i-contract ito. Chen Fang, alam kong may kakayahan ka. Alam ko ito. Yung lawa namin. Hindi katulad ng mga stagnant na tubig sa Dahe Village. At saka, kami talagang mahirap. Kahit na gusto mong bayaran kami, wala kaming sapat na pera kahit para sa ilang maliliit na isda. Ano ang gagamitin mo para bayaran? Ayaw ko ng pera nyo. Hindi lang ako interesado sa pagkuha ng lawa na iyon. Gusto ko ring makuha kayo. Ang buong lakas paggawa ng Qingshui Village ay sakim ang Dahe Village. Akala nila kung nakawin nila ang aking lawa, yayaman sila. Iyan ay isang panaginip. Walang aking pangunahing resipe. Sila ay naghanap ng sariling kapahamakan. Li Zishu, handa ka bang tumaya sa akin? Ang Dahe Village ay may sariling mga lupa at negosyo. Isang platitong buhaghag. Gusto kong makilahok sa kooperatiba ng inyong biyang buhang. Anong kooperatiba? Ang karapatan sa pamamahala ng libu-libong ektaryang lawa ay akin. Ako ang responsable sa pagkuha ng mga order at teknolohiya. Kayo sa buong nayon ay magtutulungan. Ayon sa paggawa, at sa katapusan ng taon magkakaroon ng dibidendo. Basta sumunod kayo ng lubos sa aking pamamahala. Tinitiyak ko, sa susunod na taglagas, papalagyan ko ng malaking bubong ang bawat bahay sa Qingshui Village. Bibili tayo ng malaking telebisyon. Ano ang maibibigay mong garantiya? Dahil ako si Chen Fang. Dahil sa dokumentong ito mula sa probinsya na hawak ng teknisyan na si Shen. 3 araw mula ngayon.
Ang mga cold chain truck ng mga negosyante mula sa daungan ay papasok sa ating nayon. At magdadala sa akin. Basta't makakain ng maayos ang mga bata sa nayon. Saan ka tumutukoy? Sa ating Kingshui Village, ilang daang tao ang narito. Sino ang magtatangkang hindi makinig sa iyo? Diretso siyang paalisin sa nayon. Tingnan natin. Pinakamalapit sa susunod na taglagas. Sila itiyak na magpapakumbaba at hihingi. Industriya ng sasakyan. Pag-unlad ng industriya ng sasakyan. Industriya. Bro, ano sa tingin mo? Gaano karaming pera ang mayaabot ng mga negosyante mula sa Hong Kong? Si Chen Deng, ang hangal na yun, nagbebenta ng 2 yuan at kalahati kada kilo. Hindi pa niya alam ang tunay na buhay. Ngayon, nasa akin ang mga to. Hindi bababa sa 3 yuan kada kilo. Hindi man lang gustong dalhin ng mga Hong Kong trader ang mga crab leg na ito. Matapos ang transaksyon na ito, ang aming baryo ay magiging unang bayan sa buong county na may milyon. Dumarating na sila, dumarating na. Dumating na ang Diyos ng kayamanan. Ah. Ay nako, boss ho, ang iyong pagdating ay isang karangalan. Pasensya na at hindi kita naasikaso. Ako si Liu Dapiao, ang may-ari ng kumpanya ng mga produktong dagat sa ating bayan. Ngayon, ako na ang namamahala sa lawa ng Dakiao Village. Nasaan si Chen Fang? At yung technician na si Shen mula sa probinsyal na Universidad ng Agrikultura. Nandito ako ngayon para magdala ng mga produkto sa kanila. Boss ho, hindi mo alam. Yung si Chen Fang ay isang mapagsamantala at walang direksyon. Pinalayas na siya ng aming nayon. Yung babaeng may apelidong Shen ay sinuspindi ng county dahil sa kanyang asal. Ngunit huwag kang mag-alala. Nandito lahat ng mga alimango. Ang taba nitong ulo. Boss ho, hindi natin sinasabi ito ng tahasan, pero may sinasabi tayo. Nasa akin ang mga paninda na ito. Kailangan nating muling pag-usapan ang presyo. 3 piso kada kilo. Hindi ko ibebenta kahit 1 sentimo lang ang bawas. 3 piso kada kilo. Kahit 0 piso, kaya kong ibigay. Ngunit hindi lang ako bibili sa negosyong ito. Kundi kukunin ko pa ang deposito ng buo. Boss ho, ano ang ibig mong sabihin dito? Anong mga buhay na produktong dagat ang ililipat sa ibang probinsya? Walang selyo ng departamento na may espesyal na pahintulot at birding sertipiko ng inspeksyon. Ang aking convoy ay hindi makakalabas sa toll gate ng inyong probinsya. Lahat ay mahuhuli. Yung dokumento ay galing sa probinsyal na agrikultura, yung babae na may apelyidong Shen ay naglagay ng buhay bilang garantiya para makuha ito. Tanging espesyal na kuota. Maliban sa kanya at kay Chen Fang. Walang makakagamit. Walang dokumento. Itong mga alimango. Sa aking paningin, si Liu Dabiao at Wang Fugi ay hindi kahit kasing halaga ng patay na palaka sa maduming kanal. At pati na rin ang mga kapatid na Chen Fang. 3 araw na ang nakalipas, kumuha sila sa akin ng 1,000 yuan na deposito. Dahil sinakop ninyo ang imbaka ng tubig. Ang mga utang na ilang libong yuan ay natural na mapapasa inyo na. Oh. Ginoong Chen, Yange. Shen, nagsakripisyo kayo. Pinagtawanan ni Kuya Ho. Ninakaw ang kargamento. Nawala ko rin ang deposito. Ayon sa batas, ako si Chen ang lumabag. Sobra naman ang sinabi ni Ginoong Chen. Mga bandido lang iyon. Sa negosyo, ang pinakamahalaga para sa akin ay ang teknolohiya. Hindi ko tinatanggap ang mga alimango mula sa Dagu Village. Nandito ako ngayon para tanungin si Chen Laodi. Maaari pa bang ipagpatuloy ang negosyong ito? Maaari. Hindi lang ako makakagawa. Kailangan ko ring magbigay galang sa iyo, Kuya Ho. Hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko ang ganitong negosyo.
Itong si Lao Jie. Yung patay na lawa sa Dahe Village. Sa kabuuan, mga ilang dekada lang ang laki. Kahit isang taon, kumikita lang ng ilang daang libong piso. Pero ngayon, may higit sa 1,000 munang malinis na tubig sa Kingshui Village. Kailangan lang ng sapat na puhunan. Maaari kong gawing ang pinakamalaking base ng export ng di-kalidad na alimango sa buong bansa. Sa susunod na taglagas, magbibigay ako sa iyo ng daan-daang libong di-kalidad na supply. Daan-daang libong di-kalidad na supply na maaaring e-export lahat sa Hong Kong at Timog Silangang Asya. Paano mo gustong makipagtulungan? Ang mga dokumento para sa transportasyon at pag-export mula sa probinsya. Ako si Shen Qinghe, ako ang buong responsibilidad sa pag-aayos. Ito ay isang eksklusibong proteksyon ng lungsod. Pangalawa, si Ginoong Ho. Kailangan munang magbigay ng 100,000 yuan na kapital. Bilang pondo para sa infrastruktura ng libu-libong ektaryang lawa at pag-aalaga ng mga alimasag. 100,000. Noong 1984, ang 100,000 yuan ay kayang bumili ng ilang kalye sa kabisera. Ang 2 taong ito, isang taong walang kahit 50 yuan, isang taong nawalan pa ng trabaho, ay naglakas loob pang humingi sa akin ng 100,000 yuan na paunang bayad. Talagang ito ay gawa lamang ng isang baliw. Walang hawak na pera, pero may malaking hiling. Basta't pumasok ang 100,000 yuan. Ako, si Chen Fang, ay pipirma sa kasunduan ng buhay at kamatayan. Sa susunod na taon, ang unang batch ng mga espesyal na hairy crabs mula sa Kingshui Village. Kapatid Ho, mayroon kang 3 taong eksklusibong karapatan sa pagbili. Ibibigay ko sa iyo ang presyo ng pagbili sa merkado, minus 20%. Kung sa susunod na taon ay walang magandang ani, ilalagay ko ang buhay ko sa iyong mga kamay, maaari mo itong kunin anumang oras. Isang tunay na makapangyarihang tao. Ako, si Ho, ay naglalakbay sa mundo ng negosyo sa loob ng 30 taon. Ngayon, talagang nakakakita ako ng bago. Itong 100,000 yuan ay aking ipapasok. Kuya Chen, Yangi. Shen, sa susunod na taon, sa pag-ulan ng taglagas, dadalahin ko ang pinakamagandang barko sa buong Hong Kong. Sa Kingshui Village, naghihintay sa inyo na magbukas ng lawa. 100,000 piso. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nakita ang 1,000 piso. Ngayon, si Chen ay nakakuha ng 100,000 piso. Gamit ang ilang piraso ng sirang papel mula sa mga negosyante sa daungan. Nakita na ng Diyos. May pag-asa na ang Kingshui Village. Ginoong Shen. Nagsimula na ang aming negosyo. Sa halagang 100,000 yuan, hindi lang ako magtatayo ng isang malaking imperyo ng negosyo. Gusto ko ring ipakita sa mga taksil ng Dahe Village ang nararapat nilang bayaran. Mga kababayan, ang perang ito ay para sa pag-aayos ng lawa at bayad sa mga manggagawa. Mula ngayon, ang Kingshui Village ay ganap na magpapatupad ng sistema ng kooperatiba. Hindi ko tinitingnan ang karanasan o ang edad. Tanging kakayahan lamang ang tinitingnan. Kung magaling, 2 piso ang sahod sa isang araw. May bonus pa rin sa katapusan ng taon. Pero may isang mahigpit na patakaran. Sa lawa na ito, ako at si teknikal na si Shen ay tiyak. Sino man ang mangahas magpabaya. Sino man ang lalabag sa patakaran. Agad na paalisin. Sundin ang utos ni Ginoong Chen. Sino ang magpapabaya? Ako si Lito. Unang sasalpok sa kanyang buto. Sundin si Ginoong Chen, gagawin ko ang lahat. Kailangan umabot sa 60% ang coverage ng watergrass. Kailangan umabot sa 60% ang coverage ng watergrass. Ang mga alimango ay mga bottom-dwelling na hayop. Ang watergrass ay hindi lang natural na pagkain nila. Mas lalo na ang kanilang taguan kapag sila ay nagbabalat. At ang mga water purifier. Sino ang magtatangkang magpanggap? Ito ay para sa kapakanan ng buong nayon. Ayon sa kasalukuyang bilis at rate ng paglaki,
Sa susunod na taglagas, ang lawa na ito ay makakapag-produce ng hindi bababa sa 200,000 pounds ng dekalidad na hairy crabs. Ginoong Chen, nagsimula na ang iyong imperyong pangkalakalan. Anong bagay ito? Buksan mo at tingnan. Sa mga nakaraang panahon, abala ka sa trabaho. Kulang ka sa tulog, hindi umabot ng 4 na oras araw-araw. Nakapaglaan ka pa ng oras para pumunta sa kabisera at bumili nito para sa akin. Ito, nasabi ko na, basta magbanggit ka lang. Bibigyan kita ng kahit ano. Ano ang halaga ng gintong relo? Sa Qinghe at Qingshui Village, kumita tayo ng unang malaking pera. Dadalhin kita sa Hong Kong para bumili ng pinakamagandang relo sa buong mundo. Sabi mo yun, Boss Chen, naitala ko na ang account. Hindi ito panaginip, Lola. Ang malaking tubig na ito ay talagang atin. Ating lahat ito. Hindi lang ang lawa na ito ang atin, Lola. Hindi magtatagal. Yung lupa sa kabila ay atin din. Yung isa 0,000 pesos na deposito ni Dabiao. Nagbigay na ng huling ultimatum ang mga negosyante mula sa Hong Kong. Kung bukas ay hindi pa natin makuha ang pera, hindi lang nila ibabalik ang imbakan ng tubig, kundi hulihin pa tayo at ikukulong. Pabilis, 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 nakabibingi. Gusto mo bang ibalik natin ang imbakan ng tubig kay Chen Fang? Bumalik, anong bumalik, matagal na akong nasa ganitong buhay. Hindi ako nagbabalik ng kahit anong nakain ko. Na nasa bibig ko. Kayang-kaya ni Chen na mag-alaga ng alimasag sa patay na kanal. Ayoko maniwala. Hindi namin kayang mag-alaga. Pero Kuya Datu, hindi namin alam ang teknolohiya. At ang mga alimasag nitong mga araw ay namamatay ng sobrang bilis. Di ba't 1,000 yuan lang yun? Pupunta ako sa bayan para manghiram ng 20,000 na mataas ang interes. Ibinalik ni Gaoli ang 1,000,000 sa negosyanteng Hong Kong. Ang natitirang 1,000,000 ay para bilhin ang mga alimasag. Walang ibang opsyon. Sa pond ni Chen Fang, dati ay ilan libong mga alimasag lang ang nandoon. Ngayon, bibili ako ng 100,000 o 200,000. Ihuhulog lahat ito sa imbakan ng tubig sa aming baryo. Kahit mamatay ang kalahati, ang natitira ay maibibenta pa rin ng malaking halaga. Hindi na kailangan magtanim ng mga damo sa tubig. Diretso na lang sa bayan para mangolekta. Ihuhulog ang mga patay na isda at bulok na hipon dito. Para mapuno ang mga batang iyon. Buwan, buksan. Buwan. Buwan. Ha ha ha. Simula. Ha 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 ha. Yayaman na, hintayin na lang na lumaki ang mga alimango na ito. Kailangan talagang ipakita kay Chen Fang at sa apelyidong Shen ang kanilang kulay. Ha 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 ha. Nakatapos na ang ika-4 na pagdapo. Ayon sa paglaki nito, ang mga inahing alimango ngayong taon ay siguradong 4 na onsa. Ang mga alimango ay tiyak na makakabreak ng 6 na layang sa taas. Siyempre naman, di mo pa nga tinitingnan kung sino ang nagkontrol ng tubig. Kumusta na ang progreso sa pabrika ng banig na kawayan? Yung unang batch na 1,000,000 na mga bahay alimango ay tapos na at naipasok na sa imbakan. Hindi pa rin alam ni Ginoong Luo Huang ang buong detalye. Iniisip mo na lang na magtayo ng sariling tatak. Kung makakakuha ka ng kita sa pagkakaiba sa presyo. Tawagin na lang itong mga pangalawang nagbebenta. Ang gusto kong gawin ay maging nangungunang produkto ng dagat, may kapangyarihan sa pagpepresyo. Si Kuya Ho ang aming tulay. Ngunit tiyak na hindi siya ang aming kisam. Hinding-hindi ito magkakamali. Masyadong matindi ang lasa nito. Baka masyadong mainit ang tubig. Anong alam mo, ito ay magandang aktibidad. Hindi mo ba nakita na lahat sila ay nagbubula? Ito ay tumutubo ng laman. Bilisan mo, magdala ka ng 2 truck na isda, ipasok mo. Pabilisin mo ang pagpapakain sa kanila. Basta't hindi maibenta ang batch na ito ng mga alimango. Kailangan ng lahat sa barangay Daguo na tumalon sa ilog. Tay, pupunta ako sa kabila ng ilog para tumingin. Hindi ako naniniwala. Chen Fang.
Yung basura na hindi nga makapasa sa pisika sa mataas na paaralan, ay makakaintindi sa ganitong kalaking lawa. Nasaan ito? Nandyan pa rin yung mahirap na hindi makakain. Bayan ng King Shui. Sobrang mas maganda pa kaysa sa mga kalye sa bayan. Saan ito? O yung mahirap pa rin na hindi makakain ng kahit anong pagkain. Bayan ng malinis na tubig. Mas magarbo pa kaysa sa mga kalye sa bayan. Kahanga-hanga ang lihe, matagal na tayong hindi nagkita. Naramdaman mo ang hirap nitong mga panahong ito. Sino ka? Si Wang Hai, estudyante sa kolehiyo. Natutunan mo na ba ang tungkol sa eutrophication ng tubig, na nagdudulot ng pagkaubos ng dissolved oxygen? Natutunan mo na ba ang mekanismo ng ammonia toxicity, ng mga bottom-dwelling na organismo sa anaerobic na kapaligiran? Ano ang kinalaman nito sa atin? Malaki ang kinalaman nito. Ikaw na. Walang kahit anong kaalaman sa batayang ekolohiya ay isang hangal. Nagmamalaki ka pang tawaging intelektual. Binitiwan ko ang posisyon bilang associate professor sa probinsyal na agrikultura. Nandito ako. Dahil dito, ay may potensyal na baguhin ang hinaharap ng industriya ng pangisdaan sa buong bansa. At ang iyong ipinagmamalaking diploma, sa aking paningin, ay hindi kahit kasing halaga ng dumi sa ilalim ng lawa na ginagamit pangpuna sa puwit. Ikaw. 3. Kinghe, ito ang buwan na ito, na inaprubahan ng bayan ang 50,000 yuan na espesyal na subsidyo. Ipasok mo ito sa libro. Bukas, dalhin mo ito para ipamigay sa mga manggagawa sa nayon ang kanilang bonus. Bawat isa ay dagdagan ng 50. 50,000 yuan dagdagan ng 50 sa bonus. Yung matibay nilang trabaho. Sa gobyernong pabrika, isang buwan ang sahod ay 30 yuan lang. Chen Fang, anong ingay mo dyan? Ikaw ay swerte lang. Hintayin mo kami sa Dake Village. Nailabas ang 200,000 na mga high-quality na alimango. Mas kikita kami ng 10 beses kaysa sayo. 200,000 na mga high-quality na alimango. Si Wang Hai ay babalik at sasabihin sa iyo ang tungkol sa leader ng mga tulisan. Maghanda ka na ng kabaong. Pagkatapos ng bagyo ngayong gabi, kapag umikot ang lason sa inyong lawa, walang matitirang buhay na wangba sa Dake Village. Nagsasalita ka ng kalokohan, ikaw ay naiinggit. Magbabago na ang panahon. Ang hatol ng kamatayan para sa nayon ng Dagu ay ipatutupad ngayong gabi. Ay. Sakit ng heyhey. Nahawaan ang buong bayan. Tapos na ang nayon ng Dagu. Tapos na. Walang natira, Diyos ko. Ano nang nangyari dito? Anong kasalanan ang ginawa nito? Wang Fugi, ikaw talagang baliw. Hindi ka ba nagsabi na kung palalakasin ang density, kikita tayo ng malaki? Nasaan ang pera ko? Ibalik mo ang pera ko. At saka, nasaan si Liu Dabiao, ang masamang tao? Nandito ka na, malaking pinsan. Nalaglag ang lawa. Umalis ka na sa pera. Ang kontrata ay pinirmahan ng inyong barangay. Ang tatak sa utang ay ang opisyal na selyo ng inyong barangay dalahican. Ayusin niyo na lang ang gulo niyong ito. Pumunta sa opisina ng barangay. Kunin ang pondo ng kolektibong reserba sa drawer. At saka yung bagong bili na traktora lahat ay para. Sa hirap kong pinagdaraanan, Dabiaoje. Ikaw ang aming leader. Hindi mo kami pwedeng pabayaan.
Ano ang gagamitin ko para alagaan kayo? Sino ang magtatangkang humadlang sa akin? Karma ito ay karma. Bakit kailangan siyang inggitan noon? Itay, magising ka na. Tumakas si Liu Dabiao. Hindi makakatakas ang monghe sa templo. May pirma ng buong baryo sa utang na 35,000. Walang makikita ngayong araw na pera. Ipinagpapalit ang bahay ng babae para sa utang. Kuya, patawarin niyo kami, talagang wala na kaming pera. Wala na ni Singkong Duling. Naubos na ang pera. Nawala na ang lahat dahil sa mga patay na alimango. Walang pera, estudyante ka ba? Bata at malakas ka ba? Pumunta ka sa blood bank at magbenta ng dugo. 3 vial sa isang araw. Kailan mo ibabalik ang interes? Kailan ito matatapos? Ihanda ang lambat. Ginoong Chen, Technician Shen. Sobrang ganda ng batch ng alimango na ito. Kahit anong kuhanin mo, may 5 onsang laman. Mas mataas ang kalidad ng 3 puntos. Dumating na ba ang cold chain fleet ni Ginoong Ho? Nakaayos na ang pila sa pintuan ng nayon. Ang feedback mula sa merkado sa Nansao ay labis na mainit. Si Ginoong Ho ay nagtakda ng presyo ng pagbili ngayong taon. 255. 9,150 si Ginoong Ho ay nagtakda ng presyo ng pagbili ngayong taon. 255 katumbas equals 150 direkta niyang itinakda ito sa 3.5 yuan bawat kilo. 233 katumbas equals 150 84.5 656. Katumbas equals 450 direkta niyang itinakda ito sa 3.5 yuan bawat kilo. Ang unang huli na umabot sa 100,000 kilo ay agad na maaaring ipalit sa 353,350. Ngayon, hindi lang ang buong nayon ang nakatanggap ng sahod. Bawat pamilya ay nakatanggap pa ng 1,000 yuan na kita. Mabuhay si Ginoong Chen. Ah! Anong tinitingnan mo? Tinitingnan ko ang isang grupo ng mga aso na nagsusugal ng kanilang buhay. Anong balak mong gawin? Ipapalabas ko bukas ang balita. Kailangan magdagdag ng mga manggagawa sa pabrika ng packaging at logistics sa King. 300 na pansamantalang manggagawa. Gagawa ng pinakamaruming at pinakamabigat na trabaho. Bawas ang sahod ng kalahati. Kailangan mong mag-iwan ng pagkakataon para sa mga tao sa visit. Gusto kong bilhin ang lahat ng kanilang mga utang. Gusto kong makuha ang mga taong ito sa VC na dati ay nakataas ang ulo. Mga walang hiya na nagdudura sa akin sa kontrata. Bawat henerasyon ay naging pinakamurang manggagawa, hanggang sa ang kanilang mga buto ay puno ng panghihinayang. Anak, talaga bang pupunta tayo para humingi kay Chen Fang? Noong una, ganito ang ginawa natin sa kanya. Maaari ba niyang bigyan tayo ng daan? Ano ang gagawin kung hindi tayo hihingi? Sabi ng kapatid sa ilalim. Kung hindi ko maibigay ang interes sa loob ng 3 araw, putol na ang kamay ko. Ano ang pangalan ng kamay ko? Anong nayon ito? Sili, ang sekretaryo. Ako ay mula sa Dagu Village. Wang Hai, tingnan mo, ako ay may diploma sa kolehiyo. May kaalaman ako at marunong magbilang. Kailangan ba ng inyong pabrika ng accountant o tagapangasiwa? Hindi ako humihingi ng marami. 1 buwan lang. Kailangan ko lang ng 60 pesos. Saan ka pupunta? Mga putang inang mga tao sa Dahukon. May mukha pang bumalik dito sa King Shuikon para maghanap ng trabaho. Paano niyo nagawang mang-api kay Chen at kay Lola Wang? Sinira niyo pa ang mga binti ng tao. Ngayon ay bangkarote na kami. Alam namin na kailangan naming humingi ng tulong. Umalis ka na, matanda. Nakikita ko lang kayo ay nakakainis. Sabi ni Lizzie na alam naming mali kami. Talagang alam naming mali kami. Pakiusap, bigyan niyo kami ng pagkakataon na mabuhay.
Yung nangungutang sa amin ay gustong pumatay sa amin at sa buong pamilya namin. Umalis ka na. Palayasin mo ang grupong ito ng mga salot. Dito. Teka lang, Tio Lee. Ah. King. Tulungan mo akong makipag-usap. Tayo ay mga intelektual. Si Chen Fang ay walang kaalaman. Pinasok mo ako bilang katuwang. Ituwid ni Wang Hai ang dalawang pagkakamali mo. Una, sa pabrika na ito, tawagin mo akong Ginoong Shen o boss. Pangalawa, sa tingin mo ba si Chen Fang ay walang kaalaman? Alam mo ba, na siya ay gumamit ng 300,000 cash kahapon. Lahat ng mga utang sa ilalim ng lupa sa Dakyao Village. Kasama na ang mga sangkot na pagnanakaw. Guro, maliwanag na nakuha mo na. Simula ngayon, hindi na kayo mangungutang sa ilalim ng lupa sa Jinzhang. Ang buong buhay ng buong bayan ng Dakyao Village. Ngayon ay nasa kamay ko na ito. Boss Chen, Ginoong Chen. Mabait po kayo, Ginoong Chen. Handa kaming maging mga baka at kabayo para sa inyo. Maging mga baka at kabayo ay mabuti. Ang Kingshui Ecological Park ay hindi tumatanggap ng mga dayuhan. Ngunit ang septic tank ng basurahan at ang tapunan ng mga patay na alimango ay nangangailangan ng isang grupo ng mga manggagawa para sa pagkuha ng dumi. Ang mga tao sa Dake Village ay nagtatrabaho buong araw sa tambakan ng basura. 14 na oras araw-araw. Buong taon, walang pahinga. Walang sahod. 14 na oras na walang bayad. Ikaw ay labag sa batas. Para kaming mga alipin. Pwede mong piliing hindi magtrabaho. Bukas, dadalhin ko ang mga resibong ito sa korte para humiling ng sapilitang pagpapatupad. Kukunin ko ang lahat ng mga bahay at lupa sa inyong barangay ng Dahe at itataboy kayong lahat sa kalye para mamalimos. Gagawin namin yan. Salamat, Boss Chen, sa pagkain. Dalhin sila sa landfill. Tandaan mong bigyan sila ng pinakamabigat na pala. King, gamitin ang lahat ng koneksyon natin sa lalawigan. Kahit pa kailangang buhusan ng 3 siko ang lupa. Kailangan mong hanapin si Liu Dapiao. Bayad na ang utang sa Dake Village. Siyempre, siya na ang susunod. Bumilis ka para sa akin. Biaoje, natalo ka na naman sa round na ito. Wala nang pera sa mesa. Baka pwede mong ipanagot ang daliri mo. Marami akong pera. Hintayin mo akong bumalik sa bayan. Chen Feng, paano mo ako natagpuan? Huwag kang lumapit. Noong panahon ko, naglalaro ka pa ng putik. Liu Dabiao, nagtatago ka ng buong kalahating buwan. Akala mo ba kung magtatago ka sa lungga ng daga? Hindi kita mahahanap, ang buong underground na bangko sa bayan. Ang kalahating pondo ay nasa sirkulasyon ng aking Kingshui Cooperative. Sa isang salita ko lang, kahit na maghukay ng 3 talampakan, maihahatid kita sa akin. Boss Chen, Ginoong Chen. Nagkamali ako, hindi ko dapat pinasok ang ET Village para makialam. Liu Bayo. Ito ang mga ebidensya ng iyong pang-aabuso sa bayan sa nakaraang 5 taon. Pilit na pagbili at pagbebenta ng mga pag-aari ng iba. Kasama ang gabing iyon sa Daguhi Village. Ang halaga ng kasong kinasasangkutan ay lumampas sa 20,000 na deposito. Katatapos ko lang ay backup ang mga materyales na ito. Diretso itong ipinasa sa Anti-Mafia Task Force ng Provincial Police. Bukod dito, ang 2 ari-arian mo sa bayan. Ang mga ebidensya at lahat ng underground accounts ay na-freeze na ayon sa batas. Naka-freeze na ayon sa batas. Walang pera, walang bahay. May kapansanan ang mga binti. Sa natitirang buhay, ay maghihirap sa bilangguan ng mga mabibigat na kriminal habang nagmamakaawa sa makina ng pananahi. Liu Dabiao, ito ang nararapat na kapalaran mo.
Tapos na. Huwag linisin ang ilog. Ito ay simula pa lamang. Masyadong maliit ang bayan na ito. Bukas, aalis na tayo papuntang Guangzhou. Gusto kong ilabas ang tatak na King Shui. Sa pinakamalaking sentro ng kalakalan ng seafood sa Asia. Magandang balita, may pag-asa na si Mama. Tingnan mo, yung mga masasamang tao na nangbubuli sa atin, lahat na huli na. Wala nang sinuman ang mangahas na pasakitan ka muli. Si King He ay isang mabait na dalaga. Kayo ng lola mo, magpasalamat na lang. Dito ang puso ng pambansang industriya ng isda. Naghihintay na sa atin si Ginoong Ho sa loob. Ang mga alimango ng King Shui. Matapos makuha ang merkado sa Hong Kong. Nagdulot na ito ng ang labis na pagsuporta sa mga nangungunang restaurant sa loob ng bansa. Dumating ako sa probinsya. Hindi lamang upang palawakin ang supply contract, kundi upang magtayo ng sarili kong direktang sales network. Chen, nandito si Miss Shen. Chen, nandito si Miss Shen. Mga kaibigan, ito ang taong madalas kong binabanggit, si Crab King Chen Fang. Ang pinakamataas na supply sa merkado ng Timog Silangang Asya sa susunod na taon ay nasa kanyang mga kamay. Mga kumpanya ng Jinxian sa iba't ibang bahagi ng Guangzhou. Hindi na makatiis sa hirap ng pag-aalaga ng dumi, tumakas mula sa nayon. Nakapagpunta pa sa Guangzhou para magpanggap at mangloko. Chen Fang, huwag mong isipin na dahil nandito ka, kaya mong takpan ang lahat. Mga boss, huwag kayong maniwala sa kanya. Isa siyang tamad na walang alam. Yung crab niya, lahat ng yan ay nakuha niya dahil kay Shen King at sa babaeng ito. Isa siyang tamad na nakikinabang lang sa iba. Private booth setup. Pag-aangkin sa pangalan ni Dahe. Hindi lamang ito isang pangangalakal na paglabag, kundi isang panlilinlang din. Ginoong supervisor. Ang ganitong mga manloloko na nagpapanggap ay tila hindi dapat narito. Sa ganitong antas ng trade fair, suriin ng security team ang kanyang mga pass. Kung wala siyang opisyal na selyo, direktang dalhin sa pulisya. Anong ginagawa ninyo? Bitawan mo ako. Ako ay isang estudyante sa kolehiyo. Ako ay isang magiging opisyal. Boss Chen, bumalik ka na. Ngayon ay pupunta ako upang bayaran ang huling utang ninyo. Batay sa malaking utang na 350,000 sa Dahe Village. Kasama ang interes at multa sa nakaraang taon. Ipinahayag ko na ang buong nayon ng Daguo ay ililipat mula sa mga tahanan at mga lupain at mga kolektibong kagubatan. Simula ngayon ay opisyal na ibabawas sa King He Group sa loob ng 79 na taon. Mula bukas, ang pangalang administratibo ng Dagu Village ay magiging kasaysayan. Maging ikalawang sakahan ko. Para sa inyo, na gustong magtrabaho, magpatuloy kayo sa pagtatrabaho sa tambakan o sa koponan ng mga isdang asul. Bibigyan ko kayo ng pangunahing pagkain. Yung ayaw magtrabaho, agad kayong mag-alis ng mga sirang gamit nyo sa lugar na ito. Chen Fang, panalo ka na. Binago mo kaming buong baryo na maging alipin mo. Anong balak mong gawin pa? Anong gusto kong gawin? Wang Hai, naalala mo ba yung isang taon na ang nakalipas na gabing ulan? Sinasabi mo sa ilong ko na ako ay putik. Isang inutil na hindi kailanman makakabangon. Account para sa pagbawas ng utang na nakalaan lamang para sa Dahe Village.
Ang iyong ama na si Wang Fugi ay nagnakaw ng 3,800 na unit ng kolektibong ari-arian. Ikaw, si Wang Hai, ay nasasangkot sa pandaraya sa negosyo at iligal na operasyon. Maaari ko sanang ipasok kayong mag-ama sa bilangguan. Ngunit nagbago ang isip ko. Nais kong iwanan ang inyong buhay. Gusto kong makita kayong mag-ama sa lumang lugar ng Dahu Village. Tumingin ka sa akin. Kung paano ko ginawang pinakamaliwanag na bundok ng ginto. Ang putik na inwasak ninyo. Gusto kong makita ninyong araw-araw. Ang mga tao na dati ninyong inaapi. Na nakasakay sa aking sasakyan. At tumatanggap ng aking bahagi. Na nakatira sa mga bahay na itinayo ko. Yung pakiramdam ng pagkatalo na hindi makaligtas, na hindi makapaghanap buhay. Ay siyang pinakamagandang regalo na maibibigay namin sa inyo. Nakalimutan ni Wang Hai na sabihin sa'yo. Nakaschedule na ang mga order mula sa Qingshui Village para sa susunod na taon sa ibang bansa. At ikaw, ay wala pang karapatang gawin ang mga basura ng pakaging namin. Iyan ang sinabi mo sa akin. Isama mo ako pabalik sa lungsod para magtagumpay sa buhay. Sa panahong ito ng mga pagbabago, ang malalakas ay laging malakas. Ang malalakas ay laging malakas. Frozen 36,662. Narito na ang bagong kasal. Salamat sa mga magulang. 2 pagyuko para sa masaganang buhay. Chenzong, inumin ko na ito para sa iyo. Kung wala ka, ako, Lola, ay magpapakain pa rin ang balat ng puno ngayong taon. Sa bahay ni Ginoo Chen, ikaw ay isang bituin mula sa langit. Sa aming nayon ng Qingshui, magpapasa-pasa ang iyong pangalan sa mga susunod na henerasyon. Sa pagtawa. Haha. Oo. Yum. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko itong 50 piso. Nakausap na ang bodega sa Qinghe, Guangzhou. Sa susunod na taon, papasok tayo sa Timog Silangang Asya. Hindi lang mga hairy crab. Gagawa rin ako ng cold chain. Gagawa ng logistics. Gagawa ng sariling imperyo sa pagproseso ng pagkain. Yung pirasong lupa. Gagawa ako ng pinakamalaking eksperimento sa mga produktong dagat sa buong bansa. Maghahanap ako ng pinakamahuhusay na eksperto. Para ikaw ang maging tunay na punong siyentipiko dito. CJ, sakupin mo ang mundo. Babantayan ko ang lawa para sa'yo.